June 9 na resibuhan ng CCTV footage na ito ang pananapak ng isang lalaki sa isang babae. Ang plot twist, kapatid niya ang babaeng sinuntok at hinayaang bumulagta sa sahig. Ano po laman niyang cellphone na yan? Ito pong laman nito ay kuha galing sa barangay Aplaya. Ano nangyayari ho dyan? Oh! Tinulak pa po ako ng isa kong kuya. Sino ho yung tumulak sa inyo? Binatukan ho kayo ah? Opo. Ayan na ho ulit oh. Oh. Kayo ho yung bumagsak? Opo. Saan ho kayo bumagsak? Kanal ho ba yan? Ano po, main road po. Main road? Saan ho tumama yung batok nyo? Sa bakal po ng gate. Pero pagbagsak nyo ng patiyaya, tumama ho itong likuran ng ulo nyo. Opo. Siyam na magkakapatid sila Tina, masaya raw ang kanilang malaking pamilya pero taong 2018, nang tumuntong sa edad na 76 ang kanilang ama, ipinaubaya niya kay Tina ang kanyang mga ari-arian sa pamamagitan ng isang Special Power of Attorney o SPA. Ayon kay Tina, sa kanya ipinagkatiwala ng kanilang ama ang isang paupakan at 2 hektaryang lupain. Dito na raw nagsimulang magkalamat ang dati nilang one big happy family. Bakit humantong sa pisikalan yung pangyayari na ito? Dahil yung magulang ko, pinagkatiwala sa akin yung kabuhayan niya. May kaugnayan ba itong gulo na to? Yes Itong po. sakitan? Ano po? Ako po nag-aalaga sa tatay ko, kinuha nila. Pagkakuha nila, sila na kumukuha ng paupahan. So, sige, okay lang. Pero sinasaktan pa rin nila ako. Ginugulo. Nasa kanila na ang tatay ko, pati yung paupahan. Ang huling dahilan pala nila, yung dokumentong lupa ng tatay ko na hektarya. Yun ang gusto nilang makuha ang dokumento. Nakapanayam ng resibo ang kapatid ni Tina na sumuntok sa kanya. Giit niya, ipinagtanggol daw niya ang ama laban kay Tina na sinasagot-sagot daw ang kanilang ama noong June 9 ng gabi. Ako po nasaktan po yung kapatid kong bunso dahil po sa nagkakagulo na sa loob. Minura niya tatay ko eh. Masakit po sa akin yung mumurahin niya tatay ko. Pero ayon kay Tina, hindi daw totoo na minura niya ang kanilang ama. Walang katotohanan po yun. Kita naman po sa CCTV footage na pumasok po sila sa loob. May hawak na palakol, maso. Kung makipag-usap sila ng maayos, dapat wala silang dalang armas. Planado na nila na gusto nila ako patayin. Ang paniniwala ni Rene, gusto raw ni Tina na masolo ang mana. Nakikita ko po sa kanya na gusto niya makuha lahat. Yung pagmamanahan namin magkakapatid. Walang katotohanan po yung puro kasinungalingan lang. Madumi ang isip nila. Ang sa akin, kaya ako binibenta yon, pinagkatiwala sa akin ng tatay ko, para sa kanila yun, para mabago ang buhay nila. Maging ang kinikita sa paupakan ng kanilang ama, pinagtalunan din ng magkakapatid. Yung 2018 po, nasa kanya na ang upa ng tindahan. Sa kanya po ibinigay ng tatay ko, nanay ko, na hindi naman kami nababahagihan. Hanggang ngayon. Hindi po totoo yung tanong eh, bakit pinamanage sa akin ni Daddy yung paupahan? At ako ang pinapamanage na huwag sasabihin sa mga anak niya dahil kilala niya ang ugali ng mga anak niya. June 18, nagkaroon ng pagdinig sa barangay para sa away ng magkakapatid. Hindi man nagkasundo ang dalawang partido sa unang hearing, nag-issue raw ang barangay ng protection order para kay Tina. Babantayan ng mga kawani ng barangay si Tina laban sa kanyang mapanakit na mga kapatid. Para sa ikalilinaw at ikapapanatag ng loob ni Tina kasama ang resibo, kumonsulta siya sa isang abogado para malaman ang kanyang mga karapatan. So based dito sa SPA, ikaw lang ang authorized magbenta eh. So walang involvement dapat yung mga kapatid dito sa SPA. Inilapit din ni Tina ang pananakit ng kanyang kapatid. Pwedeng po yan eh, attempted homicide eh. Kasi considering yung location kung saan kasi nuntok. Ayon kay Tina, desidido siyang magsampa ng kaso. Handa akong kasuhan, kailangan magbayad sila sa ginawa nila sa akin. Yung pagsuntok na nawalan ako ng malay, paano kung hindi na ako nagising? Kawawa po yung anak kong nag-iisa. Kapag usaping mana, nakalulungkot na pinag-uugatan nito ng away sa pamilya. Kailanman, walang lugar sa lipunan ng pananakit sa kapwa, magkaduguman o hindi. Mahal ko sila eh. Kaso, hindi nila ako mahal. Nariyan ang batas para masiguro ang karapatan ng bawat isa at mapanatili ang kapayapaan.